Yun na, magandang araw mga idol, Luzon, Visayas at Mindanao sa ating pong mga ka-business at mga kapapi. Mapagpalang araw po sa ating lahat, ako po muli si Taong Gala. Mga idol, sa araw na ito ay isang panibagong reaksyon na naman ang ating pong gagawin, pero kung bago ka lang sa aking tahanan, hilingin ko sana mga idol, please follow and connect, Ka-Business Official, Ka-Business Family, Papa Dens, and Mrs. Ka-Business. Bueno, nagulat tayo mga idol, kasi kung yung pong mapansin doon po sa vlog ni Intoy, ni Ka-Business kung saan si Intoy po ang humawak ng vlog na yon ay pinuntahan nila si Bong. At 4 na araw na pala na nawawala si Bong. Buti na lamang si Bong po ay nasa nasa bahay lang. Ang nakakapagtaka rito mga idol na siyang ikinagulat ng lahat dahil isa sa dahilan ng kanyang paglayo, ng kanyang pagiging mapag-isa muna, ay ang break-up nila ni Jinky. Pag-usapan po natin ng maigi mga idol, ito pong nangyaring ito. Kung inyo pong masusundan ang aking pong reaksyon noong una pa lang, ang sitwasyon kasi ng break-up, although, noon pa man ay sinasabi ni Bong na ayaw ko na. Pero doon pong harapan, sabi ko nga, unahan lang yan. So, unang makapagsabi si Jinky na ayaw na niya dahil nga sa maraming dahilan. Isa po ay sinasabi niya na yung panahon na iniwan siya ni Bong. Now, kung titingnan natin yung video na yan, napunta sa usapan din, okay naman, hanggang sa okay, hiwalay na kami. Pero sa katotohanan, tulad yan ang sinabi ko, sa sitwasyon na yan, nang makita ko na si Jinky ang nakapag-una, sabi ko, sapol si Bong doon. Bakit? Kasi sa larangan ng break-up, kahit sinasabi ni Bong na ayaw na niya, masakit, magiging masakit kasi una nakapagsabi si Jinky, magiging masakit din sa kanya, which is, eto na nga po. Ngayon, umalis siya. Ang kagandahan lang sa bahay niya tumuloy at doon siya nag-stay, doon siya nagpalipas ng kasama ng loob. Kumbaga, inano muna niya, inalisa ang kanyang damdamin. At ito na nga po, inamin niya na nasaktan siya doon sa mga nangyari. Now, para sa akin, ganito lang ang masasabi ko. Para kay Bong. Bong, sana makinig ka. Una, maging totoo ka sa sarili mo. Kasi, nagkakaroon ng kalituhan ang iyong mga followers. Ano nga ba ang katotohanan? Alam mong maraming nagsusuporta sa iyo. Pero sa ganitong pagkakataon na binibigyan mo rin ng kalituhan ang mga followers mo, ang mangyayari dyan, baka kumbaga hindi ka nila mas lalong maunawaan. Ngayon, ang payo ko sa iyo, intindihin mo ang iyong sarili, ang inyong nararamdaman, magpakatotoo ka. Kung mahal mo si Jinky, sabihin mo ang katotohanan. Hindi yung sasabihin mo na, okay lang, okay kasi may naman ako, may iba. Hindi yung ganun. Dapat maging totoo ka sa iyong sarili. Ako naman mga idol, naniniwala ako, kung sakali man magpapakatotoo si Bong, may chance pa yan. Why? Kasi una, si Jinky lang naman ang umayaw. Yun ay, mga idol, walang huwag kayong magagalit sa akin, di ko nirerito dito na maling balikan. Ang sinasabi ko lang, sa sitwasyon kasi, correct me if I'm wrong, pero sa sitwasyon na kapag ang umaayaw ay babae, na na-a-adjust pa yan. Bakit? Kasi kung ang lalaki naman ang may pag-ibig pa, pwede pa niyang suyuin muli si babae, di ba? Pwede pa niyang ligawan ulit si babae. At kapag ipinakita niyang sincere siya sa kanyang nararamdaman, ay pwedeng magbago ang damdamin ng babae. Kaya nga lang, sa ganitong pagkakataon, kakaiba ito dahil una, nakikita si Bong sa social media. So therefore, yung mga desisyon ay mayroong intervention ang kanyang mga followers. Na nakikita natin, hati ang damdamin ng mga followers. May nagsasabi na ayaw na nila kay Jinky. Ganun din yung tinumbok natin. Kahit ako mga idol, naipaliwanag ko sa aking video na tutol tayo sa relasyon ni Jinky. Kasi ang tinitingnan ko, mga idol,
kapag nagbigay ako ng reaksyon is tinitingnan ko yung damdamin ni Bong. Ako bilang reaktor, isinasaalang-alang ko lagi yung damdamin ni Bong. Kasi mahal natin si Bong. Kaya lang nagulat tayo sa ganitong pagkakataon na nagbago kasi inamin niya na nasaktan siya doon. At ba't nasaktan siya? May damdamin pa ba siya? Mayroon pa ba siyang nararamdaman? May pag-ibig pa ba siya? Ito ang mga bagay na dapat isaalang-alang mo, Bong. Maging totoo ka sa iyong sarili. Maging totoo. At tayo bilang followers, very hindi tayo mga idol. Kasi una, ang isa talaga sa pinaka punot dulo ng problema ni Bong sa kasalukuyan ay kung paano niya maitatawid yung kanyang buhay doon sa buhay mag-asawa. Talagang naghahanap siya ng partner. Ano po? Marahil napupusuan niya talaga si Jinky, kaya lang yung kita mo naman may pride pa rin si Bong kahit papano, di ba? Dahil nga din hindi mo rin sisisihin siya dahil nasaktan din siya. So yun ang katotohanan. So ngayon na inamin na niya ang totoo, ngayon na yan ang lumabas, hopefully ang masasuggest natin is pag-usapan nila uli itong damdamin kung kayang-kaya pamuling maresolba, no? Magamat kung hindi na mapapaling sa iba, o hindi na mapapaling yung damdamin na yan para muli silang magka-ayos man, wala na tayong magagawa. Pero may isang indicator na naniniwala ko na pwedeng maayos yan. Bakit? Kasi doon po sa pag-uusap nila, yung ending po mga idol, sabi nga ni Jinky ay tawag dito, mag-usap naman tayo, pwede naman tayong magkaibigan. Pero sa akin lang, sana Bong, i-analisa mo ang bawat sitwasyon. Kung talagang alamin mo ang iyong damdamin. Kasi kailangan din alam mo rin yung damdamin para sa'yo. Talagang mahal ka ba ni Jinky? Talagang totoo ba ang nararamdaman sa'yo ni Jinky? Ganun din. Kasi at the end of the day, bawat isa sa inyo ay pwedeng mag-suffer sa maling desisyon sa isang relasyon. Maaaring mag-suffer ka rin sa hinaharap, maaaring mag-suffer si Jinky, at yun iniiwasan natin. Why? Kasi yung domino effect ng isang desisyon, kapag nangyari yun mga idol, ay posibleng magbigayan o magdulot yan ng isang napakalalim na mas masalimuot na kalagayan. So bilang followers, kailangan natin ng gabay. And ito na nga po, andyan po sila Mr. Ka-Business para gabayan. Sa ngayon po ay ang bola ay nasa kila Mr. Ka-Business to analyze the situation. Kailangan po nilang i-analyze itong damdamin ni Bong kasi ito na po nga naramdaman. At balita ko mga idol, may bagong video ngayon na nilabas si Mr. Ka-Business. Mas mainam po na panoorin natin yung video na yan kasi doon po nakasalalay at masigit nating mauunawaan kung ano nga ba ang damdamin na nararamdaman ni Bong. Now, kapag klarado na po na ang damdamin po ni Bong ay gusto talaga niyang magbalik kay Jinky, halimbawa, totoo yung nararamdaman niya, so ngayon, ipapaling natin ang bola, andun na uli kay Jinky. Why? Ang question ngayon mga idol ay kung kaya bang tanggapin pa siya ni Jinky, ano ang magiging desisyon ni Jinky, sa ganitong pagkakataon ay magkakaroon ba ng pagpapatawad, sa ganitong sitwasyon ba ay matutuloy ang pagmamahalan, matatanggap pa. So, yun ang kailangan natin abangan. For the meantime mga idol, dito lang po muna tayo sa ating reaction kasi hindi po tayo lalaktaw into conclusion dahil tulad ng sinasabi ko, may bagong video po si Mr. Ka-Business na inilabas ngayong araw. Yan po yung pagkatapos ninyong manood ng video na ito mga idol, hinihikayat ko kayo na panoorin natin upang sa ganon ay mas lalong maintindihan natin ang mga saloobin ni Bong. And asahan nyo po mga idol na mula po sa video na yan, magbibigay din po tayo ng panibagong reaksyon upang sa ganon ay mas mahimay-himay natin itong talagang nararamdaman ni Bong. Pero lastly, Bong, ang payo ko sa iyo, maging totoo ka rin sa iyong sarili. Huwag mong itago ang mga nararamdaman mo kasi nakakatakot yan. Once and for all, ikaw ang mahihirapan. Ako po mga idol, si Taong Gala. Please do connect and follow Ka-Business Official, Ka-Business Family, and Papa Dens. Likewise mga idol, si Mrs. Ka-Business. Ang lahat po ng mga kagwang, lalong-lalo na po si Kuya Bong. At syempre, ang lahat po ng mga reactors ang inyong abang-lintan. Hanggang sa sunod na video, please do comment mga idol, para at least meron tayong
kumbaga babatayan sa susunod nating reaksyon kasi tulad yun ng sinabi, hold on muna tayo hanggang dito lang until makita natin yung bagong video ni ni Mr. Kabisnes na pinapahayag ni Bong ang kanyang saloobin. Goodbye mga idol. Paalam pansamantala.